Isang madilim na gabi ng Abril 22, 1951. Sa malamig na kabundukan ng South Korea, 900 sundalong Pilipino ang nakaharap sa halos 40,000 kaaway. Sa gitna ng putukan, granada at walang tigil na alon ng mga kalaban. Tumayo sila, hindi umatras, hindi sumuko. Ito ang labanan sa Yultong, ang kwento ng kabayanihan ng mga Pilipino na halos nakalimutan ng kasaysayan. Ang Korean War ay sumiklab noong Hunyo 25, 1950, nang lusubin ng North Korea ang South Korea kasama ang suporta ng China at Soviet Union. Bilang tugon, nagpadala ang United Nations ng mga tropa upang ipagtanggol ang kalayaan ng South. Mula sa Pilipinas, si Pangulong Elpidio Quirino ay nagpadala ng 7,420 sundalo upang ipakita ang pakikiisa sa mga kaalyado. Ang una sa kanila, ika-10 Battalion Combat Team, BCT, isang unit na binubuo ng mga ordinaryong sundalo, cooks, clerks at artillerymen, ngunit may dalang tibay ng loob. Abril 22, 1951. Habang nakapwesto ang ika-10 BCT sa Yultong, biglang nagsimula ang Great Chinese Spring Offensive. Sunod-sunod na artilerya ang bumagsak, nagpaulan ng apoy at bakal sa kanilang posisyon. Sa kanilang harapan, 40,000 Chino at North Korean troops, 4 na dibisyon laban sa iisang batalyon ng Pilipino. Ngunit sa kabila ng kawalan sa bilang, hindi na tinag ang ating mga sundalo. Ginamit ng mga Pilipino ang lahat, mortar, artillery at maging mga M24 na light tanks upang pigilan ang tuloy-tuloy na pagsalakay. Naging kritikal ang utos ni Lieutenant Colum Dionisio Ojeda na kahit ang mga cooks at clerks ay isinabak sa depensa. Sa kanilang lakas ng loob, matagumpay nilang napigil ang pagpasok ng kaaway sa East Flank. Samantala, sa kabilang panig, umatras ang Puerto Rican ika-65 Infantry Regiment, dahilan upang ang mga Pilipino ang maiwan mag-isa sa harapan. Habang patuloy ang pag-atake, isang maliit na plato ng mga Pilipino sa pamumuno ni Unang Tenyente Jose Arteaga ang hindi umatras. Nanindigan sila sa kanilang posisyon, nagbigay ng oras para makapaghanda ng counterattack. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon si Captain Conrado Yap na pangunahan ang pagsalakay. Sa matinding labanan, nailigtas nila ang mga nakapaligid na tropa at nakapagdulot ng mabigat na pinsala sa kalaban. Ngunit kapalit nito, parehong nasawi sina Arteaga at Yap, isang sakripisyong hinding-hindi malilimutan. Kinabukasan, Abril 23, muling nagsagawa ng counterattack ang ika-10 BCT kasama ang mga tangke. Nagulat ang lahat nang umatras ang mga Chinese mula sa burol at sa kabila ng utos na umatras, lumaban ang mga Pilipino hanggang sa huling sandali. Sa pagtatapos ng labanan, 15 Pilipino ang nasawi, 26 ang sugatan at 14 ang nawala. Ngunit higit sa 500 Chino at hilagang Koreano ang napatay o nasugatan. Dahil sa kanilang sakripisyo, nakapagtuloy ng maayos na pag-atras ang US 3 Infantry Division, na kalaunan ay naging susi sa pagkapanalo ng UN forces sa Korean War. Ang Yultong ang kauna-unahang malaking tagumpay ng mga Pilipino sa isang digmaan sa labas ng bansa. Ngayon, makikita sa War Memorial of Korea ang monumento para sa ating mga sundalo. Noong 2018, ginawaran si Captain Conrado Yap ng Taeguk Cordon Medal, ang pinakamataas na military honor ng South Korea. Kung na ngayon, masagana ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea, mula turismo hanggang kultura, malaki ang ambag ng mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay sa Yultong. Ito ang kwento ng 900 na Pilipino laban sa 40,000 kaaway. Isang paalala na hindi sa bilang nasusukat ang tapang, kundi sa puso at sakripisyo. Anong masasabi mo sa kabayanihang ipinakita nila? Kung may alam kang iba pang nakalimutang laban ng ating mga sundalo, i-share mo sa comments. Baka ito ang sunod nating talakayin. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, Forgotten Footnotes, para sa iba pang kwentong bayaning dapat muling pag-usapan.